Because ang presensya niya, it means many people. Pag-usapan natin ang dalawang approach para sure win ang business natin. Ano nga ba yung dalawang strategy na to? At paano niya tayo matutulungan? Okay, pag-usapan natin Gilivers para sa mga startup business owners o mga entrepreneur, magsisimula pa lang. Pag-usapan natin ang dalawang approach para sure win ang business natin. That is the Big Brother approach and keystone. Ano nga ba yung dalawang strategy na to? At paano niya tayo matutulungan para sure win ang business natin? Alam nyo, napakadami pong startup na nag-fail after 6 months, after 1 year. So, para hindi tayo magaya sa kanila, para hindi tayo magsayang ng capital na pinaghirapan natin at magsayang ng effort natin at para tuloy-tuloy income natin, gayahin natin. So, first off is the Big Brother strategy or approach. So, ano ba yung ibig sabihin ng Big Brother? From the word itself, Big Brother, malaki. So, that Big Brother refers to big company or established business. So, ang magiging strategy mo, lagi kang tumabi kay Big Brother. Yes, tumabi ka sa mga big businesses para sigurado tayong magtagumpay tayo for 3 reasons. First, meron ka ng captured market. Nandyan na yung market, pinagkakaguluhan na sila. So, nandyan na yung tao. Nandyan na ang mga bibili sa'yo. Hindi mo na problema yon. Second is, of course, dahil merong captured market, foot traffic. Sobra ang foot traffic pag merong big business or established business. Nakita natin, nagkukos ng delayed ng lakad mo, nagkukos ng foot traffic, crowded yung place because nandyan ang captured market. And third, of course, precisely, that is a winning location. Alam nyo sa business, location, and location talaga ang key para magtagumpay tayo. And for sure, lahat ng mga big businesses na yan, nag-market research na sila. Inalam na nila saan ang best location for their business. Kaya nakalibre ka na ng research. Ang gawin mo, tumabi ka na lang kay Big Brother. Okay, so bigyan ko kayo ng example. Ito yung mga Big Brother or big business na pwede tayong tumabi at for sure, nakikita mo din to sa iyong mga paligid. Unang-una is Big Brother Pharmacy. Big Brother na pharmacy. So, unahin na natin, example na natin, Mercury Drug. Diba? Pinagkakaguluhan po yan. So, ang gawin mo, tumabi ka. Tumabi ka kay Big Brother. Nangyari po yan dito sa Orani. Meron kaming binibilan na, hindi ko na sabihin ng brand. So, dalawa sila. Dalawa actually na big brand. Halos opposite lang location nila. Pero tuwing bibili ka talaga doon, tanghali, hapon, hanggang gabi, sobra ang pila. Alam ba, nangyari, sobrang talino nitong mga business owners na to. Una-una, meron tumabi sa kanya maliit na pharmacy. At alam mo ba, dahil mahaba din ang pila doon, meron pa ulit tumabing isa. Yes, the key, the Big Brother. Si Big Brother, si Big Pharmacy, nandun siya, tumabi ang mga small business owners. And mabili. Second example is Big Fruit Stand. May mga malalaking fruit stand tayo nakikita, di ba? Gawin mo, tumabi ka lang din doon. Tumabi ka kay Big Brother. Magtayo ka ng, for example, kung apple ka lang, apple ka. Kung ito ay banana, banana ka. Basta malaga, nandun si Big Brother. And third example natin, ito based also from my experience, car wash. Nung pumapasok pa po ako sa Rockstar, meron po doon malaking car wash. Doon sa kanto papasok, papunta sa office ng Rockstar. Meron po doon malaking car wash. Pero syempre, madaming tao, pumipila yung iba sa sakyan at yung iba syempre, hindi na yan makapaghintay. Aalis na lang. Alam mo kung anong ginawa ng isang business owner na na-vlog ko mismo? Tumabi siya. Tumabi siya kay Big Brother. So ngayon, maunlad ang kanyang car wash. At alam mo ba, dahil hindi rin niya ma-accommodate yung mga dumadagsa sa kanya tuwing hapon, guess what? Meron pang tumabing isang car wash sa kanya. Big Brother concept. Now, ito lang reminder ni Rockstar. Ito ang magiging tactics mo. Kasi strategy, so dapat may tactics tayo. First, dapat as much as possible if you can lower your price. Mas mababa. Para ang tao, pipiliin ka niya na agad. So first, dapat lower price ka. Second, dapat faster service. Mabilis dapat ang service mo. Para sasabihin ng tao, pagka, sa car wash, magpapa-car wash ako, dito na lang ako.
Mas mabilis dito at mura pa. Imagine that. That's your unique selling point. Mabilis at mura pa. And third, of course, dapat you offer almost same products or you complement their products. So mamaya sabihin natin ano ba yung mga complementary business. Pag-usapan natin sa second stage. Anyway, so that's the first one. Big brother approach. Tumabi sa mga big business. Para sure, meron kang market. Second, ano na ba yung tinatawag na keystone strategy? Pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo. By the way, sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, pwede po tayong online or face-to-face coaching si Doc. Pwede, kahit nasa abroad kayo, pwede tayo mag-schedule ng Zoom meeting. So, PM lang sa personal FB ni Doc. Nandiyan po ang aking personal FB. And of course, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and also visit our FB page, Doc Gigi Sunga. Yan po siya. Let's go, let's go. Okay, so ano ba yung tinatawag nating keystone? Alam niyo, nung nag-aral po ako sa Miriam College, doon po ako nag-aral ng environmental studies. Actually, yan po ang aking major. Kaya tinawag akong doctor, Doc Gigi. Doctor of Philosophy, major in environmental studies. Ang isa sa pinag-aralan namin, tinatawag na keystone species. Ibig sabihin po niyan, sa isang ecosystem, pag nandyan po ang species na yan, ibig sabihin po, indicator siya na merong pupunta sa kanyang different types of animals. Kaya tawag sa kanya keystone. Siya ang nagdi-determine kung anong types of animals pa ang makikita mo doon. Kaya tawag keystone species. Now, sa business natin, meron din tayong tinatawag na keystone. Na pag nandyan yung business na yan, sigurado tayo na maraming tao na pwede tayong tumabi. Take note, not necessarily big business. Minsan, maliit lang siyang business. Pero keystone siya. Okay? That's the difference ng Big Brother. Si Big Brother, malaki talaga ang negosyo. Big business talaga. Pero ito, kahit maliit lang siya, nagiging keystone siya. Because ang presensya niya, it means many people. So, unahin na natin. Napansin mo ba? Kung napansin mo, first, pag meron lechon manok. Sa lechon manok, dumadami ang tao. Tama? Lalo pag hapon po yan. Dumadami o madaming buwibili ng lechon manok. So, keystone species. Anong dapat mong gawin? Pwede kang tumabi. Dito po, sa kanto ng Kulis, meron po diyang lechon manok na dinarayo. Ako rin po, nakidayo-dayo. Imagine, nag-drive pa ako from here, going there just to buy the lechon manok. Alam niyo po ba kung ano yung mga nakatabi sa kanya? Una, may nagtitinda ng balot. May nagtitinda ng tinapa. Kasi alam nila, yung oras na yon maraming bibili. Keystone. Kaya kung may lechon manok, diyan sa lugar nyo, magtayo ka ng negosyo. Second po, example, bakery. Napansin mo ba? Pag may bakery, dumadami yung tao, may mga katabi ding negosyo yan. Dito sa Hermosa, may bakery na binibilan ko rin po. Alam mo kung anong katabi niya? May milk tea siyang katabi. Meron siyang katabi na bigasan. Merong itlugan dun sa gilid. So, may mga negosyong tumatabi. Keystone species. And number 3, resto like eat all you can. Diba? Nagta-traffic talaga yan pag eat all you can. So, samantalayin natin. Dito po sa amin, meron din yan, eat all you can. Magkatabi pa nga sila sa palian. Magkatapat pa nga yan. So, pwede nating tabihan. Diyan makikita mo, may coffee shop, may bakery, may dessert station or dessert store. So, keystone. Kasi yung presensya ng store na yan, that means maraming tao. Isipan natin. Okay? And last example natin, big businesses or big companies. Pansin natin, pag may mga malalaking establishment or kumpanya, anong nasa gilid nila? Meron diyang coffee shop, merong snack house, meron din niyang wellness business, may gym tayo nakikita, di ba? So, saan natin nakikita yung mga gym? Katabi ng mga establishment. May salon. So, services business ang dumadami pag merong katabing malalaking businesses. Keystone. So, how do we prepare kung gusto mong tumabi sa keystone species? First, dapat maging ready lang tayo. Okay? Kasi minsan, higher ang rent. Kasi, yung location niyan, established na siya. Tumataas ang value because of that business. Di ba, minsan napansin natin, dati wala naman tong, mura lang yung lupa dito, mura lang yung rental. Pero nung nagkaroon ng it all you can store dyan or resto, biglang nagmahal ang tumaas ang value. So, therefore, yung rental tumataas din. So, be ready lang tayo doon. And mataas lang din ang competition. And of course, may mga regulations lang na dapat sundin. Okay? Now, deliver sa atin pong lahat.
Magtatayo ka ba ng business? Nalilito ka sa locations. Maybe these two, matulungan ka. Big Brother strategy and Keystone strategy makatulong sa pagpili ng location. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.